aming Diyos na buhay. In count of 3, we shout Jesus. 1, 2, 3. Jesus! Panginoon, Ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli na nagkasama-sama po kami upang magpuri, magsamba sa inyo, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, iniimbitahan po namin ang inyong presensya, Panginoon, na dumaloy sa bawat isa. Lord, hindi po kami aalis, Panginoon, na hindi po kami napagpala, O God. Kaya ngayon, we declare victory upon victory ngayong service na ito, Panginoon. Maraming salamat sa inyong matamis na pangalan, Jesus. Amen! Amen. Pwede po ba natin palakpak ang ating mga kamay? Buhay ko iaalay, lahat sa'yo ibibigay, dahil tapat ka nga sa aking tunay. Sa pagsubok laging nariyan, sa pagsubok nariyan, karamay ka kahit saan. Hindi ako iiwan sa'yo, Kristo. Sa'yo, Kristo, pag-ibig ko hindi maglalaho. Sa'yo, Kristo, magpupuri sa iyong buong puso. Kasama ka kahit kailan, kasama ka kahit kailan, tulong mo'y laging laan. Yaya mo'y saan nakakataan. Kaya hindi nagbabago, kaya hindi nagbabago, noon, ngayon at kailanman. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Sa'yo, Kristo, pag-ibig ko hindi maglalaho. Sa'yo, Kristo, magpupuri sa'yo ng buong puso. Sa'yo, Kristo, pag-ibig ko hindi maglalaho. Sa'yo, Kristo, magpupuri sa'yo ng buong puso. Isa pa, kasama ka kahit kailan, kasama ka kahit kailan. Tulong mo'y laging laan, biyaya mo'y aking nakakamtan. Di nagbabago, ikaw hindi nagbabago, noon, ngayon at kailanman. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Sa'yo, Kristo. Sa'yo, Kristo, pag-ibig ko ay hindi maglalaho. Sa'yo, Kristo, magpupuri ng buong puso. Sa'yo, Kristo, pag-ibig ko ay hindi maglalaho. Sa'yo, Kristo, pag-ibig ko ay hindi maglalaho. Ikaw ang daan at katotohanan, Panginoon, at kami magpupuri sa'yo. Ikaw ang daan, katotohanan, magpupuri sa'yo kailan pa man, Jesus. Purihin ka, Jesus. Ikaw ang daan, katotohanan, magpupuri sa'yo kailan pa man, Jesus. Purihin ka, Jesus. Ikaw ang daan, katotohanan, magpupuri sa'yo kailan pa man, Jesus. Purihin ka, Jesus. Sa'yo, Kristo. Sa'yo, Kristo, pag-ibig ko'y hindi maglalaho.
Sabi mo nga sa katabi mo, si Lord lang ang daan at katotohanan. Kaya dapat ibigay mo yung best mo para sa Kanya kasi lahat ng pangarap natin, si Lord ang susi sa lahat ng yan. Tama po ba? So lahat ng mga daan na sa tingin natin may nakaharang, si Lord gagawa at gagawa yan ng daan para makapunta ka sa gusto mong puntahan. Amen. So nga pa natin, ikaw ang daan. Ikaw ang daan, katotohanan, magpupuri sa'yo, kailan pa man, Jesus. Purihin ka, Jesus. Sing it louder. Ikaw ang daan, katotohanan, magpupuri sa'yo, kailan pa man, Jesus. Purihin ka, Jesus. Ikaw ang daan, ikaw ang daan, katotohanan, magpupuri sa'yo, kailan pa man, Jesus. Purihin ka, Jesus. Mga tinig lamang. Ikaw ang daan, katotohanan, magpupuri sa'yo, kailan pa man, Jesus. Purihin ka, Jesus. Minsan pa mas malakas. Ikaw ang daan, katotohanan, pupuri sa'yo, kailan pa man, Jesus. Purihin ka, Jesus. Sa'yo mismo. Sa'yo, Kristo, pag-ibig ko hindi maglalaho. Sa'yo, Kristo, magpupuri sa ng buong puso. Sa'yo, Kristo, pag-ibig ko hindi maglalaho. Sa'yo, Kristo, magpupuri sa'yo ng buong puso. Sa lahat na naniniwala na ang Diyos ang daan ay pumalakpak na malakas. Amen. Maaari po sa atin, before tayo pumunta dito, yung puso natin ay mga basag. Possible po na meron tayong na-experience lately na yung isa sa family members natin may sakit or meron tayong mga pinagdadaanan na hindi pa nasusolusyonan hanggang ngayon. Pero sabi nga po sa mga awit 51, verse 10 to 17. Sabi po sa 10, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. 11, sa iyong harapay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa'yo'y lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Verse 15, tulungan mo akong makapagsalita. Sabihin mo nga po, tulungan mo akong makapagsalita. Sige po, mas malakas. Tulungan mo akong makapagsalita. At pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagkumbabat, pusong kapagtapat. Sinabi po doon kanina, turuan mo akong makapagsalita. Kasi maraming mga times na madali nating sabihin na, ay gusto kong makilala ng kaibigan ko kung sino sa paligid ko, kung paano si Lord sa buhay ko kumikilos. Pero nahihirapan tayo magsalita pag kasama na natin yung tao na yon. Tama po ba? Nagkakaroon tayo ng, alam niyo yun, yung doubt, na paano ko ba sasabihin to? O nagkakaroon tayo ng takot na i-share si Lord. Pero ang sinabi doon, Lord, tulungan mo akong makapagsalita. At pupurihin ka sa gitna ng madla. Amen? Wala pa tayo sa kalagitnaan ng maraming tao. Nandito pa lang po tayo sa loob ng templo ni Lord.
So kung hindi po natin kayang gawin sa loob ng templo ni Lord, mahihirapan po tayong gawin yun sa labas. Kaya ngayon pa lang po, hingin na natin kay Lord na, Lord, tulungan mo akong makapag-worship despite na mga nararamdaman or nararanasan ko ngayon. Tulungan mo ako, Lord, paano kita i-worship. Tulungan mo ako, Lord, kung paano kung way ko ma-express. Kung gaano ka-good kung gaano ka-good sa buhay ko. Amen? So ngayon pa lang, before tayo mag-start po kumanta ulit, pwede po ba nakausapin natin si Lord na, Lord, please, tulungan mo ako kasi hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero gustong-gusto ko, Lord, na by sa worship ko pa lang nabibigyan na kita ng glory. Kasi alam ko ngayong year na to, ng open doors, marami kang pintong bubuksan. Kaya puso ko muna, isipan ko muna, sarili ko muna ang ibubukas ko sa'yo. Sa bawat patag ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luha at panalangin, hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka.
kalooban mo. Ninanais ko Ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso. Yes, Lord, suriin mo ang puso ko. Suriin Suriin mo ang buhay ko, Panginoon. Hindi na nais ko Ikaw ay tapas, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Mga tinig naman, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Minsan pa, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Minsan ba, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, na lumalapit kami sa presensya mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy, Lord, na pagtatayo sa amin, Panginoon. Every time, Lord, na kami, Panginoon, ay nagkakasala, every time na kami ay nagkakamali, Lord God. Every time, Lord, na mayroong pride sa mga puso namin, Lord God. Patuloy mong pinapaalala, Lord, na patuloy na yung mga puso namin dapat lumapit sa iyo, na ito'y basag, Panginoon, upang, Lord, may ipakita mo, may paranas mo sa bawat isa kung papaano mong bubuuin ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy po naming inaalay sa iyo ang bawat paghinga namin, bawat pagsalita namin, bawat pag-awit namin, Panginoon, dahil walang katumbas, Lord God, ang pagmamahal mo sa bawat isa po. Tunay nga, Lord, ikaw lamang nagmahal sa amin ito. Nang katulad, walang katulad, Panginoon, yung pagmamahal mo, Lord God. Kaya, Panginoon,
Sa umagang ito, Lord, patuloy naming nais itaas ang aming mga kamay. Patuloy naming nais itaas ang aming mga puso, Lord God. At patuloy naming nais itaas ang aming mga boses, Panginoon, upang patuloy kang papurihan, Panginoon, sa lahat ng iyong mga ginawa, sa lahat ng iyong mga kabutihan sa buhay namin, Lord God. Patuloy mo, Lord, suriin ang bawat isa, ang puso namin, Panginoon. At Lord God, gawin mo kaming karapat-dapat, Lord God, upang patuloy na humarap, maglingkod sa iyo, O Lord God. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa bawat oras, Lord, na binubuo mo ang buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, sa iyo po namin itinataas ang papuri, pasasalamat, pagdakila, Lord, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ng binuo ni Lord ay magsabi ng Amen! Amen! So, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, ngitian nga po natin ang ating mga katabi. Ayan, batiin sila ng magandang umaga po. Amen. So, good morning at thank you, Lord, for another day. Yan, another chance para tayo ay muling makasamba sa Kanya. Amen. And so, ngayon po is last Sunday ng January. And last Sunday po ay ibinigay po ni Lord ang promise word. Amen. Para sa ating lahat, para sa SOV. At ito ay ang open doors. Amen. So, thank you, Lord, sa maraming doors na binuksan mo na at patuloy pang bubuksan sa bawat isa. Amen. And, syempre, ngayong umaga, nais naman po nating batiin. Yan, ang ating mga celebrants. Birthday celebrators po yan. So, kahapon, January 27, si Sister Janet Salugao. Yan, happy birthday, Sister Janet. And today po, maligayang kaarawan, si Sister Edel Marie Chan. And bukas, yan, happy birthday kay Katrina Coro and Robbie Igong. For wedding anniversary, happy anniversary po, yan. So, anniversary po namin. Ayan. So, actually, yung anniversary po namin is very memorable po sa amin. Kami po ay 9 years na and after po na kami may kasal, kami po ay napapunta po sa SOB. Kaya po 9 years na rin kami sa SOB. Yan. And syempre, happy anniversary din po sa ating mga kapatid na si Brother Renan and Sister Olive Adrac. Yun. Sige po, atin po silang awitan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen. Yan. So, patuloy nabuksan ng Lord ang mga pintuan ng pagpapala sa bawat isang nag-birthday, magbe-birthday, and magwe-wedding anniversary. And syempre, tayo po bilang mga anak ni Lord, kasama na po sa ating daily lives ang ating prayer. And atin pong isama po sa ating pananalangin palagi yung ating fest. Yan. So kahit anong season, ito po ay kailangan natin maisama sa ating pananalangin sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng lakas at katagumpayan. So F for family. So let us pray for our church, family, and biological families. E for empowerment. S for stability of finances, personal, family, church, and our country. And letter T po is timely issues. Ganon din po, patuloy nating isama ang ating mga kapatiran na nangangailangan po ng ating
patuloy na pananalangin para sa kanilang kagalingan and total recovery. So yung iba po dyan ay mga nakalabas na sa ospital and nag-undergo na lang po ng medication para sa patuloy na paggaling. And alam ko, si Lord ang magbibigay ng total healing para sa bawat isa. Amen? And ang atin pong mga service schedule po, so every Sunday is, anong oras po tayo ng Sunday? Yan, 9 a.m. Pabulong nga po sa katabi mo, 9 a.m. po tayo ng Sunday. Yan. So 9 a.m. po ang ating service. And every Wednesday naman po is at 6:30 p.m. So yun po ang ating midweek. But this coming Wednesday po, ito po ay, wala po tayong live streaming dahil ito po ay Intercessors Night. So yung Intercessors Night po ay ginaganap po siya every last Wednesday of the month. So yun, so kaya po sa mga nagnanais maki-join para patuloy tayong manalangin, magdalanginan, magpalakasan, kayo po ay welcome po na pumunta po dito. Amen. And syempre, sa patuloy nating pagtatanim para sa ating mga promise words sa 2024, sabi nga, kung sa takbuhan, dapat magsimula tayo nang mabilis ka agad, nang maganda ka agad, nang malakas ka agad. Kaya po ngayong January pa lang, dapat po natin magpakitang gilas na po agad tayo kay Lord sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba, at sa ating paglilingkod. Amen? At ang isa po sa paraan ng pagsamba natin ay ang pagbibigay po ng ating mga kaloob, pledges, and offering po para sa simbahan ni Lord. Amen? Para kay Lord. So sabi nga po sa Deuteronomy 11, verses 13 to 16, sabi po dyan, kaya nga kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Sabi sa verse 14, ito po yung promise, kapag daw sinunod natin si Lord at pinaglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Sa tamang panahon ay pauulanin niya sa lupaing iyon at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin, at langis. Verse 15, sabi, pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. Amen. So napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Pero sa verse 16, ang sabi po dyan, ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padaya, huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Amen. So sa ating pagtatapat sa Panginoon, baunin po natin yung promise niya and at the same time yung warning. Na tayo po bilang mga anak ni Lord, hindi po natin dapat pagdamutan si Lord, sambahin ang pera. Hindi po ibig sabihin nun, ibigay nyo lahat kay Lord. Ibigay lang po natin kay Lord kung ano yung nararapat para po sa Kanya. Kaya po sa umagang ito, ibigay po natin yung mga pangako natin kay Lord ng may buong pag-ibig at kagalakan sa ating mga puso. God bless po. Welcome po natin ang Kids Zone.
possibilities. New doors, here we go. We open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord, and give me back what is stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Behind closed doors, there are new things about to go. All I will know, this is the year of our growth. There are new opportunities. Eyes can open the doors. It creates possibilities. New doors, here we go. Oh, you open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. But give me back what is stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Open up the dreams come alive. Our God is greater. Open up the dreams come alive. Our God is greater. Open up the dreams come alive. Our God is greater. Open up the dreams come alive. Our God is greater. Open up the dreams come alive. Our God is greater. Open up the dreams come alive. Our God is greater. Open up the dreams come alive. Our God is greater. Open up the dreams come alive. Our God is greater. There are new opportunities. Eyes can open the doors. He creates possibilities. New doors, here we go. Palakpakan po muna natin ang Kids Zone! 1, 2, 3. Oh, you open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. And give me back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Whoa, whoa, whoa. Open up. Whoa, whoa. Amen. Ayun. Pindot ka na. Amen. Isa pa, uling palakpak sa ating mga kids. Wow! Wow! Yung kids natin, parang nagbibinat at dalaga na yan. Nagbibinat at dalaga na. Nako, so, hindi ko naman po sinabing mag-anak muli yung mga nanay. No? Naglalakihan na, dating mga kids zone. Wow! Pero glory to God, kahit sa kanilang murang edad ay nandiyan na po sila nakapagpupuri at nakapagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. So, amen. Kung meron po tayong kids zone, meron din po tayong mga maaring dating kids zone, pero ngayon po ay nagsilakihan na. So, welcome po natin ang ating mga OJ. Ay, tumugtog kanina. Yung mga OJ team, yung tumugtog kanina. So, palakpakan po natin ang ating mga OJ team. Tumugtog kumanta kanina. Amen. Sila po ay ating pong pinaprocess para po kasi dumadami po yung ating mga gawain para po kahit na maghati-hati po tayo ng lugar ay marami pong pwedeng magamit. Nag-iikot po sila. Minsan po, yung mga OJT po natin, nasasama rin po natin sa GMA. So,
Amen. Glory to God. Okay, so, meron pa po yata dito hindi nakabunot ng word. Pwede po mataas ang kamay. Ayan. So, sige po. Request namin kay Pastora. Ayan. So, another one. Ito pa po. Word. Ayan. Okay, so meron pa isa. Ayan, sa likod. Ayan. Okay, so and in count of 3, sabay niyong buksan. And tingnan natin kung kayo po ay nagalak sa word ng Lord sa inyo. Sige, in count of 3. 1, 2, 3. Open up. Wow. Amen. Amen. Ayan. So, praise God. Para po yung lahat po ay makarelate po tayo sa ating po mga binabanggit na word. Meron po tayong tinatawag nating personal promise word at meron po tayong kabuuan na word na kung saan na Sunday po ay ating pong ini-reveal po yung ating new word. Ang 2024 po natin ay open doors. Yan. So wala po nung Sunday, open doors po tayo. Eh nakakatuwa, January pa lang, ang dami na mga nagbubukas ng mga pintuan, no? Na isi-share po sa amin, na ibubulong sa amin na talagang, wow! May mga open door ng pribilehiyo, promotion, another blessing, another favor from the Lord. Kaya tuloy lang po natin because sabi nga, ang pangako ng Lord, yung every word na gagaling kay Lord ay miracle words. So, amen. Okay, in Deuteronomy chapter 9, verses 1 to 3. Deuteronomy chapter 9, verses 1 to 3. Deuteronomio 9, versikulo 1 hanggang 3. Ay, nais ko pong basahin, no? Listen, O Israel, today you are about to cross the Jordan River, to take over the land belonging to nations much greater and more powerful than you. They live in cities with walls that reach to the sky. The people are strong and tall, descendants of the famous Anakite giants. You've heard the saying, who can stand up to the Anakites? But recognize today that the Lord, your God, is the one who will cross over ahead of you, like a devouring fire to destroy them. He will subdue them so that you will quickly conquer them and drive them out just as the Lord has promised. May the Lord bless us upon the reading of His Word. Amen. So tayo po ay nandun pa rin po tayo sa January. Naku, sa binigyan din natin January. Sabihin, gusto natin simulan ang unang buwan ng 2024 na less worry. Kasi nga may mga pangako ang Lord na ibinibigay o bibigay po sa atin. Okay, in every word, in every blessing, meron po tayong tinatawag na blocker o humahadlang. Gaya po, maybe some of you, last year, medyo matumal yung pagka-dating sa inyo ng turnaround kasi may blocker po yan. So ngayon, possible din po yung word na open doors, pwedeng ma-experience yung pwedeng hindi. Kasi nga may blocker. Pero kung aware po tayo sa blocker o blockers, pwede po natin ngayon pa lang madurog yung blockers na yan para tuloy-tuloy yung pagdating ng blessing ni Lord. Amen. Kahapon po ay, nung Friday, sa hindi po inasahan, medyo nagkaroon po ng konting problem po sa Victory Retreat, na-cancel po ito, at ito po ay itutuloy by April. So, yung mga gustong mag-Victory Retreat, okay, so by April po, doon pa rin po sa Pampanga. Actually, magkakaroon po sana tayo ng sarili dito, pero magbibigay daan muna po tayo doon sa overall. Yung kabuuan ng buong SOB, sabay-sabay na mag-Victory Retreat this coming April 8 and 9 yata. Tama, 8 and 9. So, kaya maaga pa lang paghandaan po natin. So, actually, yun po yung sa mga bagay. Hindi mo po natuloy, pero yung ilan po sa mga delegates po natin ay tinanong po namin kung ano po, kasi nakapag-file na sila ng leave. So, pero God is so good, no? Meron binigay ang Lord na ilang alternatibo. Kami po ay nagkaroon ng bonding fellowship, small retreat
sa bandang ano yun? Maragondon. And wow, isang gabi na punong-puno ng napakagandang experience. So, doon po sa mga nakasama na mga delegates sa paramdam nga po nyo yung naramdaman natin. Ayan. Iilan lang po sila, pero wow. No, we have the, yung pamilya po, mga Andrake, kasama po natin, at ilang mga delegates, and some supposed to be PL po natin na kasama din po para at tinatawag nating mag-observe. Pero wow, ang dami po namin na-discover, ang dami po namin nalaman, and nakakatuwa po kasi lalo pang lumalim yung tinatawag nating commitment. So, kaya actually, ito po yung pinag-pray po namin, pero actually nakakabuo na po tayo uli ng Leaders Junior. Ayan. Last year, di ba, meron tayong tinatawag na PL Junior. Ngayon po, ay nagkakaroon na naman po tayo ng Leader Junior. Na if in case na kailangan nating ng dagdag na PL, doon po tayo muhugot kasi hinuhubog po natin yan. Kaya, wow, palakpakan po natin si Lord, no? And actually, pinalalawak po natin yon para in preparation sa, kasi ang vision po nakikita po sa atin ay may mga mabubuksan pa tayong mga pintuan. Siyempre, kung mabubuksan ng mga pintuan, marami po tayong mga manggagawa, o marami po tayong kinakailangang tuwang sa ubasan ng Panginoon. Amen. Kaya, baka yung katabi mo na yan ay tapikin mo, baka ikaw na yon, kamo. No? So, biglang binalik sa'yo, hindi ikaw yon. Okay, so praise God, no? So, kaya po sa umagang ito, gusto ko ibabasa sa inyo itong message, Fight the New Doors Blocker. Fight the New Doors Blocker. Okay? Sabi nga natin, may mga hadlang yan. Marami po tayong ginagawa, may mga hadlang. Actually, meron po kami mga di nakasama kasi biglang-biglang nagkasakit yung anak, o kaya may mga naging biglang reason na hindi inaasahan, hindi namin nakasama. So, kasi nga, sabi nga natin, meron tayong mga blocker. Sa bawat favor ng Lord sa atin, ang kaaway po gagawa ng paraan para po tayo ay mahadlangan. So, kaya po, tingnan po natin, no? The devil sets up to get us upset. Umpisa pa lang, may mga situation na parang gusto tayo ng kaaway na ma-upset. By the way, thank you po sa sponsor po ng ating ginagamit ngayon, bago po ito. So, thank you sa Andrake family na nagbigay po. So, praise God. So, the devil sets us up to get us upset. Because he knows that as soon as we get upset and emotional, we stop hearing from God. Alam ng kaaway, yung kahinaan po natin. Alam ng kaaway na kapag ikaw ay tinira niya emotionally, hindi ka tutuloy. Or hindi may paglalaban yung dapat may paglaban. Kaya ang ginagawa niya, umpisa pa lang, nag-iisip ng paraan na ikaw ay tirahin. O ikaw ay guluhin, kaya dapat ready po tayo. Kasi dapat always ready. Kasi hindi po natin alam, anytime, pwede pong kumilos ang kaaway para tayo ay guluhin. So ano ba ang mga bagay na ito? Una, identify what the giant is that you are facing. Identify mo. Kailangan ma-identify natin yung mga giant na humahadlang sa buhay natin. Ganda nung kanta kanina, no? Akala ko pusong bato. Pusong basag. Kung sa mundo, pusong bato, sa atin naman pusong basag. No? Gustong basagin ng kaaway yung puso mo para hindi makapokus doon sa gusto ng Lord. Meron tayong tinatawag natin giant. Ano yung giant natin? Noong 2023, ano giant nyo? Pera. Lagi po kasi walang pera eh. Yan. Ano pa? Ano pa yung mga giant po natin? Takot. Ano pa? Tinanggal yung confidence mo ng kaaway. Yan. So, minsan kaibigan mo, minsan pamilya mo, minsan kapitbahay mo, yung mga blocker na yan. So, marami po tayong giant. Kailangan ma-identify natin. Halimbawa, ano bang mga blocker na yan? Maaring relationship problems, marriage, parenting, friends o coworkers, nagkaroon kayo ng problema sa mga karelasyon nyo.
or health issues. Pagpasok pa ng taon, sunod-sunod na nagkaroon ng karamdaman. Di ba? Oh, yung anak ko si Jess Praise, isang linggong halos hindi nakapasok yan. At naman sa matinding sinusitis, matagal na pala, namamaga na dito, medyo nabubuo na. Pero we really thank the Lord. Yung blocker na yon, naging way pa para ma-open yung nose niya. Sabihin, mawala yung block na yun, matagal na pala yon na iniinda niya. Lumalala na. Kaya even yung kanyang yung hininga na apekto na hindi namin alam na ganun pala yon. So dahil doon na-discover, natanggal yon, na-open uli. So yung blocker hindi naging blocker. Then financial issues. Maybe some of you nawalan ng trabaho o parang nagkakaproblema sa trabaho. No job, not enough money. Emotions. Tinamaan tayo ng worries, fears, doubts, anxieties, grief, depression, discouragement, stresses. O kaya addiction. Bumabalik tayo dun sa ating mga bisyo, drugs, alcohol, sexual addictions. No? Jealousy, opposition, or compromising. Yan yung mga pwedeng mga blocker po natin. Halimbawa, compromising is the enemy. Pag po tayo ay hinayaan po natin tayo ma-compromise, yan ang gusto-gusto ng kaaway. Yung mag-compromise tayo, hindi naman nakikita ni mentor, hindi naman nakikita ni pastor to, hindi naman nakikita ng nanay ko, gagawin ko to eh. Yan, nagko-compromise tayo. Yung standard na meron tayo, binibitawan natin for the sake of some blessing or some favor, ang tawag doon ay compromising. We compromise our standard, no? Nako-compromise natin to sa kaaway. In Deuteronomy chapter 9, again, sabi doon, listen, O Israel, today you are about to cross the Jordan River. Actually, nandun na po tayo sa pagtawid sa panibagong New Year. No? To take over the land belonging to nation much greater and more powerful than you. Tayo po'y tumatawid sa ating bagong season, much greater and more powerful than before. Sabi nga natin, 2024 ay better than before. So they live in cities, sabi na, they live in cities with walls that reach to the sky. The people are strong and tall, descendants of the famous Anakite giants. You've heard the saying, who can stand up to the Anakites? So marami po tayong pwedeng makasalubong ng mga higante. Ngayon, kapag hindi po tayo handa, talagang mamaliitin tayo ng higante. Higante ng mga pagsubok, higanting mga iba't ibang mga struggles na yan. Kung di tayo handa, madali tayong magugupo. But, in verse 3, but recognize today that the Lord your God is the one who will cross over ahead of you. Come on. Kaya nga sinasabi ng Lord ito, dahil siya po ay nauna ng nag-cross. Nauna na siyang tumawid. Kaya alam niya yung nandoon sa kabilang ibayo. So sabi doon, the one who will cross over ahead of you like a devouring fire to destroy them. Ito maganda dito. Nauna siya. Yung mga ibang blocker na yan, sinisira na niya. Okay? He will subdue them so that you will quickly conquer them. Wow. So ibig sabihin, malaki na yung parting ginawa ng Lord para tayo quickly conquer natin yon. Ang magiging effort natin maliit na lang kasi si Lord malaki na ginawang effort. No? Quickly conquer them and drive them out just as the Lord has promised. So tingnan po natin. David had to overcome the obstacles of cowardice. The whole army of Israel was cowards. Sa Tagalog, duwag. Noong time na yon, kaya nagkaroon ng struggle ng Israelita, marami sa Israelita na duwag. Kaya si David, matapang siya. Walang gusto mag-volunteer na harapin si Goliath. Si David lang. Okay? Kaya po yung takot po natin, yung kaduwag natin, pwede po yung maging hadlang sa pinapasok po natin, papasukin natin pintuan. Kaya dapat po tayong maging duwag. No? Wag po tayong maging duwag. Oh, I remember, no, testimony po ni Pastor F, no? By the way, thank God kasi naka-recover kagad siya, na-aksidente po kasi siya. So, siya mismo nagdala sa kanyang sarili sa ospital habang nagda-drive siya, kotse, dinadrive niya kasi sa kamay niya yung aksidente, tumutulsik yung dugo, parang
nagkaroon ng naipit yung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, kino-comfort mo, focus lang. Focus lang, focus, no? So, ibig sabihin, kino-conquer mo yung takot. Imagine mo, ikaw yung pasyente, ikaw din ang ambulansya. Di ba? 2 in 1. Ikaw na yung pasyente, ikaw pa yung ambulansya, dinadala mo yung sarili mo sa hospital, no? Kasi at that time, si Pastor Jaya ay may ka one-on-one, no? Na disciple. So, kinonquer niya. Focus lang, focus lang. Kaya dapat po tayo, kino-conquer natin yan. Sa unang taon pa lang pagpasok, walang dapat duwag. Ano sabi na ba noon? Hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, ibig sabihin, kaya natin conquer because ang binibigay ng Lord sa atin ay kapangyarihan. Pangalawa, David have to overcome the obstacle of criticisms. David's brothers criticized him for coming to their camp. Ito, matinding blocker. Yung mga kritisismo, mga chicks marks, yung mga walang ginawa kundi i-down ka, hindi mo kaya yan, mahina kang tao, hanggang dyan ka na ng level, huwag ka nang umasa. Yan yung mga blocker. Pero si David, hindi niya pinansin yun. Nag-volunteer pa siya. Yung mga kuya niya na biyasa na sa laban, ayaw mag-volunteer, pero sabi niya, hindi ako. Sabi niya kuya, uy, anong magagawa mo? Isa ka lang pastol, isa ka lang tagabantay ng tupa. Pero hindi niya in-embrace yung bagay na yun. Ang tininan niya, yung kapangyarihan ng Diyos na kasama niya noong paman. Sabi niya sa sarili niya, kung yung oso, yung leon, yung tigre, yung mga asong gubat, kinaya niya. Na hindi mapitan yung kanyang mga hinahandol na tupa, kakayanin ko to by the grace of God, by the help of God. Amen. Dapat ganun po ang ating motivation. Kaya ko to because I know God is with me. Amen? Pangatlo, David had to overcome the obstacle of concern. No? The king Saul didn't think that David had a chance. Think about this. David could not fight Goliath on the mountain. He had to go down into a valley in order to face and fight him. Kung sa valley, sa mountain, hindi niya kakayanin eh. Imagine mo si Goliath, kaya niya akitin na mabilisan yung mountain. Siya ilang ang gagawin niyang effort. Pagdating niya doon, pagod na siya. Kasi sabi niya, hindi, haharapin ko siya sa field. Kaya kung hindi niyo kayang harapin sa isang matinding harapan, dalhin niyo sa mas mababang pamamaraan. Iluhod mo yan. Ang minsan, tendency natin, hindi, sasabayan ko siya. Hindi nga eh. Malakas siya, matindi siya. Ang gawin mo, daanin mo siya kung saang level kung pwede. Iluhod mo yan sa Panginoon. No? Isumbong mo kay Lord, ipanalangin mo kay Lord, no? Sabi mo, Lord, kayo na po, bahala sa Kanya. Ito lang po gagamitin ko sa Kanya. Amen? So, apat, now David has to overcome the obstacle of a champion. David was about to face the greatest challenge of his life. He was prepared for this challenge, no? He was prepared for this challenge. Kaya dito makita natin, in-overcome din ni David yung obstacle of a champion. Kung siya po panghinaan ng loob, talo na po siya. Pero hindi, ang hawak niya, I have my God. Bigger than any giant I'm facing right now. Pumulot siya ng bato, inikot niya yung kanyang gamit, no? Binitawan niya, kasama niya ang Diyos. Ayun, nagtagumpay siya. So, ganun dapat din ang ating motivation. Sa itong taong ating nilalakaran, isipin natin, we have our champion God. Ang Diyos po natin ay champion. Kaya nga, even yung communion, sinasabi natin, food of the champion. Kasi yung katawan ng Panginoon ay katawan ng champion. Yung dugo niya ay dugo ng champion. Kaya kapag ikaw ay meron Diyos, nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay champion. Amen. So, pangalawa, people will fight when they have a strong reason to do so. Isang motivation na dapat nating gawin ay meron tayong strong reason to do so. Ano yung strong reason? Meron kakasharing kami noong sa retreat.
nung siya po ay nasa kasagsagan talaga ng kanyang passion, meron siyang motivation eh. Imagine mo, inano sa sarili niya, kailangan every day makapag-save ako ng soul, makapag-share ako. Ang tindi na, no? Every day. Pero nagawa niya yun. Kasi nga, ang motivation niya, at least, bawat araw may kaluluwang maligtas. And ito ihandog ko sa Panginoon. Kaya dapat meron po tayong matinding, strong reason to do so. And Carissa, si Pastor Jen, Pastor Ephraim, tindi ng kanilang motivation eh. No, kahapon, ng isang araw, nanakawan naman sila ng, inuunti-unti po yung church eh. Inuunti-unti binabakbak. Oo. Binakuran nila, nung binakuran nila, ginawa naman sampayan, pagdating nila, parang piyesta, puro sampay. Yung bang inaayos mo simbahan, ikinagagalak naman ng mga kapitbahay mo doon, ginagawang sampayan, ginagawang bilaran ng kutsyong na basa, no? Tapos, isa-isang nawawala yung kahoy. Ang matindi nito, nung isang araw, no? Meron kasi doon na mahabang bakal na pinagkabit-kabit yung gagawing pundasyon. Inilalagyan pundasyon ng tatay, tapos lalagyan ng simento. Dalawang malaki yun eh. Nakuha yung isa. Ang tindi. And ginagawa pang blackboard yung likod ng church. Vandalism. O di, siyempre yung dalawa. Ganito pala ang pagpapastor. O, kalma lang, kalma. So, ngayon, ang motivation nila ngayon, gumagawa silang strong reason to do so. Okay. Si Lord ang nagdala sa kanila doon, kaya yun ang motivation nila. Hindi. Nila tayo dito for a reason. Okay? Una-una, i-test yung patience natin. O, i-test yung ating faith na, hindi, mababakuran din natin to. Okay? Nung nagawa yung pinto, yan. Nung unang dating buwan nila doon, pagdating nila, wala na yung kahoy ng pinto, yung pinakatakip. O, kita na yung kaluluwa ng simbahan. So, saan ka pa? O, di ba? Yun nga. So, pero ganun pa man, ano yung motivation? Hindi. Tahanan ng Diyos to eh. Pipilitin natin ayusin to dahil ito'y tahanan ng Diyos. Ang magandang balita po dito, halos every Sunday may VIP po sila. Yun naman ang matinding motivation. Bakit ka bibitiw? Every Sunday, may naliligaw na kaluluwa doon. Wala nag-invite, dadaan doon, papasok doon. Maganda dito, nag-stay po sila. And kaya nga po, every Saturday, meron silang ginawa natin noon, nag-start tayo dito sa Cavite, kape at pandasal. Di ba? Amen. So, people will fight when they have a strong reason to do so. Sa mga lalaki nagtatrabaho, ang reason mo kung bakit ginagawa mo yan kasi para sa pamilya mo. Yung mag-a-abroad ka, bakit ka mag-a-abroad? Para ibang chicks naman makita mo doon. Hindi naman. So, meron kang matinding reason to do so. Gagawin ko to kasi mahal ko ang simbahan. Mahal ko yung life group ko. Mahal ko yung pamilya ko. Mahal ko yung trabaho ko, kaya gagawin ko ito. Kailangan meron po tayong strong reason. Kaya kung wala po tayong reason na matindi o goal, mahirap po natin ma-achieve ang isang bagay. Kasi parang wala na marating ko, hindi. Dapat, mararating ko to. Maaabot ko to. Doon sa story nung, kung dapat yung moving to, everyone in the scouting regiment has lost someone or something due to the attack of the fear of Titans. No? In those times of greater danger, they all have strong reason to fight the giants. Hindi sila nawalan ng loob, kahit marami namatay sa kanila, kasi yung mga kasama nila, tinamaan ng takot Kaya humina yung kanilang motivation. Pero sila nagpatuloy sila. Kaya nga sabi doon, do you have a strong reason why you must fight against your fears, enemies, and limitations? Kailangan meron po tayong matinding reason. You must fight against your fears, enemies, and limitations. Okay? So, hindi lang naman po tayo may battle no? Yung pong kapatid ni Pastora, sa amin, pag-pray mo kami, Kuya, ate, kasi hanggang February lang po kami sa bahay kasi binenta yung inupahan nila. Di ba? Pag ikaw ang nado sa sitwasyong yun, ano mangyayari? Parang wow. Sa pag February na, hahanap ka ng bahay, 2 months advance, 2 months deposit.
No? Pero hindi, kailangan tapang lang. Open doors nga eh. Di ba? Open doors eh. Sa unang tingin, parang ang sakit. Naranasan namin ito nun eh. Nag-new doors yata tayo nun eh. Nawala din kami sa Josephine kasi binenta yung bahay. Ay, hindi pala binenta. Kailangan na ng may-ari yung bahay. Ang tema natin, new doors. New doors, yung magsasara nga pintuan sa amin. Hanap kami ng bahay. Grabe ang presyo ng bahay. Box na box lang, parang wala eh. 5,000, 7,000. Oh, Lord. Ora, bara. Mapapatangs ka talaga, wara. Diba? Pag napuntas na tapat ka sa bahay ng member mo, parang gusto mo pag-pray, Lord, alisin mo sila, ipalit mo lang kami dito. Lord. Alam ka naman gawin namin, pumili kami ng bahay na maganda. Lord, alisin mo po sila, kami po ipalit mo sa kanila. Wow, hindi naman pwede gano'n. Selfishness naman yan, di ba? Pero you know, God is so good. Nung kinlose yung door, binukas sa aming pintuan, mas maganda. Hindi na kami lalakad ng malayo. Pag bumaha, hindi namin ang alam kung makakalabas pa kami. Tapos, yung mga kapitbahay, magkikwento pa, pag bumabaha po dito, yung mga sawa po, lumuamakit ng bahay. Sino naman yun? Nakaka-encourage, di ba? So, ngayon, di na kami maglalakad. So, ibig sabihin, may pain, merong matinding struggle, pero pag alam mo na God is with you, so, David hearts motivated by two things. Okay? Ayan. Not money, fame, or power, he was motivated by una, the glory of God. Goliath was mocking the God of Israel and David could not stand the thoughts of that happening. Ay sa mga matindi nagbigay ng motivation kay David, minamak ang Diyos niya eh. Nilalait yung Diyos niya. Sabi niya, hindi ako papag na ito. Lalaitin niya ang Diyos ko. Patutunayan ko sa Kanya, ang Diyos ko ay mas malaki pa sa Kanya. Yun yung matinding motivation, yung glory of God. Kaya po tayo, no? Pag sa tingin mo, minamak yung ginagawa mo bilang Kristiyano, minamak yung ministry mo, hindi. Lalong ka magpatuloy. Hindi pakikita ko sa iyo. Yung ginagawa ko, hindi pagsasaya ng oras. Yung ginagawang ito, niluluwalhati ko ang Diyos. Pag niluluwalhati mo ang Diyos, lalong maraming pabor at lalong miracle ang pwede nating maranasan. No? Nakakatawa, no? Nandun, ang galing ng Lord eh. Meron kami binisita na member po natin. Sabi niya, grabe, no? Ako po, pastor, hindi man makapunta dahil medyo may edad na sila eh. Nahirapan sa hagdanan po natin eh. Gusto ko man pong gawin escalator po yan eh. Yung budget po natin pang ganyan pa lang eh. O, pag binilis tayo ng Lord, gawin natin escalator. Mga 4 na baitan lang, escalator pa no, di ba? Oh, by the way, pero balak po natin kausapin yung may-ari ng building. Doon na yung mga nahirapang umakyat. Kung po kayo dadaan sa garahe, meron pong pintuan doon, mas ilang baitang lang po ang hakbangan ng mga elderly po natin. Yan. So, meron po tayong mga bouncer dyan na mag-aalalay sa inyo. So, mas madali na. So, and parang kumakaway yung bahay dito, binibenta daw yung bahay dito, kumakaway-kaway. Tingnan natin, no? Yung tapat po, naka for lease, di ba nakalagay? For lease. Mukhang binibenta po yata. Parang kumakaway-kaway, tawid lang po kayo dito. Yan. Tingnan natin. Amen. So, gawin natin motivation, Lord. Mangarap tayo. Amen. Woo! Oo. And yun, hindi siya pumayag na imak. Kaya lalo siya nagsumikap. Hindi kayo papayag na ang inyong pamilya nilalait, kaya magsumikap ka. Sabi nga ni Delia Atayatayan, kay Dolphy noon, sa John and Marcia, kaya magsumikap ka. Kaya magsumikap tayo para yung ginagawa nilang panliliit sa buhay natin ng kaaway, mapahiya ang kaaway. Okay? Akala mo hanggang dito lang level ako, hindi. Maganda ang plano ng Diyos, for I know the plans I have for you. Not to harm you, but what? To prosper you and to give you hope. Wow! So, pangalawa, sabi nga, by his role as the newly anointed king, just as David had protected his sheep from the attacks of the lion and the bear. So he would protect Israel from the attack of Goliath. Ay sa pang motivation niya, may role ako eh. Sa mga tatay dito, meron tayong role bilang tatay. Provider, protector. So yun maging motivation natin. Sa nanay, katuwang ng husband. No? Kupin yung mga inakay o yung mga anak.
ikaw bahala sa bahay, ikaw bahala sa mga bata. So may kanya-kanya po tayong role. Although ngayon, marami po ngayon, pareho mag-asawa nagtatrabaho na. At meron pa rin po tayong kanya-kanyang role. Yun ang maging motivation natin. Hindi mo pababayaan na yung role mo na yan ay hindi mo magampanan at yung mapahamak yung pamilya mo, mapahamak ang simbahan mo, mapahamak ang victory group mo, mapahamak yung company because of you. Hindi dapat tayo po ang magiging daan para lalong makamit kung saan ka man nandoon yung pagpapala at yung katagumpayan. No? Because we are sealed of victory. Shielded by victory. Kaya nga ito, just as David has protected sheep from the attack of the lion and the bear. No? Ganun, no? Halimbawa, sa church, nararamdaman mo natin na, wow, hindi. Kung protection lang kung simbahan ito. Una, yung panalangin nandun. Sa mga atake ng kung sino-sino mang umaatake yan. No, yun nangyari po sa atin dito nakaraan, no? Di ba? Pero of course, nagkakausap na po kami nung pong mismong gumawa. And nahimas-masa na po sa kasi ngayon. O sabi ko, bakit mo nagawa yun? May galit ka ba sa church? Wala po. Talaga lang po talagang nung time na yon, nawala po ako sa sarili. Alam niyo kung ang dahilan? Puso. Kasi nga, pusong basag. Di ba? Pusong basag. Kasi kaya nga, actually, yung pusong basag, pag nasa loob ko ng church, bubuin ng Lord yan. Okay, so, kailangan meron tayong protection. When you see the giants you are facing in your own life, ask yourself this question. Why do I want this giant to be defeated? Bakit ka ba kailangan kong labanan tong giant na ito? Obvious naman. Kasi gusto mo ma-achieve o gusto mo maabot yung new doors o open doors. Ano bang open doors sa pinagpipray nyo? Huwag naman yung pintuan ng kapitbahay nyo para makuha nyo yung gamit niya. Huwag naman gano'n, no? Ano bang open doors sa inyong gustong buksan? Dapat meron. Okay, so ito, sa pabagay na dapat malinaw sa atin, meron ba kayong ina-achieve na open doors? Kasi doon din hahanap ang Lord kung anong bubuksan pintuan sa inyo eh. Ano yung open doors nyo? Yung walang trabaho, magkatrabaho. Yung mga maraming utang, buksan ng Lord yung kanyang kahadiyero, ibigay sa iyo para mabayaran yung mga utang. Ang sarap na matulong nung wala kang utang. Tama. No? Kasi hindi, lalo yung mga Judith na yan eh. Pagdating ko dito kanina, 4 na sobra yung nadatnan ko sa office eh. Nakaka-collapse na ng tuhod eh. Tubig, kuryente. Sabi ko sa ating treasurer, sabi niya, Pastor, baka ano lang po yan. Late na dumating yan kasi meron namang online. Nakabayad na po tayo. Wow. Sa mga elderly, dinalo nga po namin, sabi niya, Pastor, hindi man po ako makapunta lagi dyan. Pero kasama niyo pa rin po ako. Actually, iniisip ko po lagi yung pambayad ng building. Wow, di ba? Iniisip niya yan, no? Yung katabi mo ba, iniisip niyo yung pambayad ng building? Tanong mo lang. Huwag po kayo magagat, tatanong lang naman po kayo, no? Kasi every building naman po natin, maliliwanag naman po sa atin, ang ating pong building ay 35,000. Oo. 35,000, kaya huwag niyo pong isipin, magkakaipon po tayo ng milyon. Kasi kung makakaipon tayo ng milyon, lilipat na po tayo sa kabila, bibilin po natin yon. Di ba? 35,000? Kung wala po tayong binabayaran ng building, pwede po tayong makamilyon. Tama? Hindi naman magsusuot ng ganyang kakatitindet, magdadala ng bagyo mga katabi mo ng ganyan kung hindi magbe-bless yan, hindi niya ibe-bless ang church. Amen, amen. Amen. So, you know, why do I want this giant to be defeated? What is my motive for wanting this giant dead? Meron po kami tinanong, si Pastor may tinanong kagabi, meron tayong nag-a-apply ng trabaho sa abroad. Halos malapit na eh. Nag-exam na, everything. Ang tanong niya, ano ba ang motivation mo? Anong reason ba't ka mag-a-abroad? Kasi ang mahirap pag mag-a-abroad ka, wala kang malinaw na dahilan. Baka ang maramdaman mo lang pagod, maramdaman mo lang yung loneliness, uuwi ka na. Kapupunta pa lang, uuwi ka na. Kaya yung baka na o kalabaw na wala na, hindi mo na mababawi. No? Baka yung tali lang ang mabawi mo dahil wala ka na pambayad. Hindi mo na matutubos yung mga bagay na. So, ano yung motivation? Sabi niya, kaya po ako punta ganito, 1, 2, 3. Dapat clear.
Okay? So pupunta po ako doon kasi inisip ko rin po yung para sa church, makatulong po ako. Yan. Yung tithes ko po, ganyan. Sabi ni Pastora, yung tithes mo, oh, okay, bukod sa tithes mo, ano pa ba ang ano mo? Meron po mga gamit na ang Pargazer o FG na kung kailangan makatulong ko, tutulong po ako. Yan. Then, gusto ko rin po tulungan ng Karisa. Oo. Tumakbo kang presidente, pag gano'n. At least meron kang motivation. And of course, para po sa aking future. Ayan, ayan. Yung pangatlo, yung para po sa aking future. Ayan. Kasi may girlfriend siya, so dapat niyang pagandaan yung kanyang future. Ayan. So, yung una, mga strong pagaling sa tatlo yung future. Di ba? So, amen. So, dapat may motivation. Para, nahihirapan ka man, minsan, nakakaramdam ng pagod, pero alam mong, meron kang ina-achieve, hindi, may kailangan ko abutin Hindi, wala akong sa time para magpahinga, wala akong time para sumuko. Gusto ko maabot ang bagay na ito. Amen? So, ano ba ang gusto niyo pang maabot? Okay? So, ako, marami pa po tayong mga gustong abutin para sa church, no? May mga nagbubukas opportunity na baka one day, makapagbukas pa tayo dito. Meron po tayong possibility, makapag-open po tayo sa Nobeleta, Rosario. Oh, amen. Bakit ninervyos po kayo? Oo. So, hindi, bibigyan din po natin ng Lord ng dahilan para pagpalain tayo. Siyempre, nakikita niyan, dami na bubukas sa mga outreaches, mga gawain. Lalo ang Lord na motivate din, i-bless po tayo. Kasi kung meron po tayong tinatrabaho, si Lord, siya po ang nagbibigay ng pabor po sa atin. Amen. So, the other spies saw the problem, Caleb saw the solution. Saan po tayo? Spy or Caleb? Dapat, Caleb po tayo. Ang nakikita natin, yes, may problema Pero nakita natin, may solusyon. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng may solusyon po yan. Kailangan lang po, magkaroon tayo ng effort para hanapin yung solusyon na yan. Pangatlo, dito ko muna kayo end, no? Hindi ko na po tapusin lahat. Pangatlo, remember the victories of the past. Pag po tayo nagkakaroon ng problema, tandaan po natin, alalahanin po natin, pinagtagumpay nga tayo ng Lord nakaraan Nung pandemic nga lang Sino ba dito ang hindi nakasurvive? Lahat po tayo nakasurvive ng pandemic na akala po natin, hindi po natin malalampasan ng pandemic. Imagine mo, hindi ka pwedeng pumunta ng palengke. Wala kang trabaho. Aasa ka lang doon sa bibigay ng gobyerno. No? Ang problema, wala ka natanggap na ayuda. No? So, pero nakasurvive tayo. Kaya alalahanin natin, marami na po tayong napagtagumpayan dahil kasama natin ang Diyos ng katagumpayan. Every problem, no matter how big, has a solution. Ulitin ko po. Every problem, no matter how big, has a solution. Imagine nyo po, balikan ko lang po ng mabilisan bago ko po mag-end. Nung bago magtapos po yung taon, tingin ako sa langit. Isa sa mga naalala ko po yung nangyari sa atin dito. And mixed emotion po kasi, mixed emotion na sense na ang sakit. Ang dami na walang gamit. Pero ngiti, sabi ko, Lord, paano kami naka-recover ng mabilisan? In span of 2 weeks, mag-anniversary tayo. Pagdating nyo ng anniversary, eto na tayo. Sabi ko, Lord, wow! Ganyan pa ba kami susuko? Yung matinding church na magkasunod-sunod. Tao. Left the group. Sumunod naman. Hindi tayo natinag kahit na marami pong na-left the group. Maraming dahil sa left the group na leftist. No? Pero, tumuloy po tayo. Sabi, ng kaaway, anti-tag ng mga ito. Akala ng kaaway, mawapasak tayo, pero tuloy tayo. Pero matindi nito, okay, subukan ko naman. Mga gamit nyo naman ang sirain ko. Sinira ang mga gamit. Pero
God is so good. Nung sinira ang gamit, lalo na buo sa puso natin, I love this church. Umiyak kayo na nakita nyo, ibig sabihin, may pitak pala sa puso nyo ang church. Noon, akala nyo lang parang pag kailangan ko church, punta ako ganito. Pero nangyari yun, even sa inyong mga sarili napatunayan nyo, mahal ko pala ang church. And again, ito tayo. Mabilisan, ni-recover tayo ng Panginoon. Why? Giant man yung dumating sa atin, pero pinaktunayan ng malaking Diyos, kaya niyang i-conquer yung giant na yun. Amen? So, when David focused on God, the giant stumbled. Pag si David nagpo-focus sa Diyos, yung kaaway nagtatambol, parang nanginginig or nakakaramdam ng pagkatakot. But when David focused on his giant, he stumbled. Pag po siya nag-focus doon sa, ang laki niya, oh. Imagine mo yun? Ang laki niya. Giant siya eh. Paa pa lang ng giant eh, parang binti na niya eh. Siyempre, pag ganun titignan mo, manginginig ka eh. Pero sabi ni David, no, magpo-focus ako sa Diyos. Lord, this is it. Ito ng pagkakataon, patunayan natin sa mundo. Makapangyarihan kayo sa lahat ng kapangyarihan. Mas matindi kayo sa katindihan. Ako po, pag ano, pinangyayaring problem sa church, hindi po yung panalangin ko, Lord. Sige, Lord. Masakit man, mahirap man. Pero I think this is the chance. Lalo namin patunayan sa mundong ginagalawan natin. Kayo pong Diyos na makapangyarihan. Totoo kayong buhay, kayo'y totoo na mananagumpay, kayo ang makapangyarihang Diyos. Lalo pong maluwalhati sa naging problemang ito. At yun nga po ang nangyari. Amen? So, again, when David focused on the giants, they stumbled. Kaya ito nyo, ayan po siya. Sabi niya, hindi. Sinuman ako ng Lord nung na-encounter kong oso, tiger, lion, asong gubat. Ito ba kayang si Goliath, hindi ko tatamaan? Ang laki-laki niya. Magbibitiw ako sa pagkapastol pag hindi ko kaya ito tamaan. Imagine mo, laki-laki niya, hindi ko tatamaan. Yung ang gumagalaw pang leon o oso eh. Ang likod-likod, tinamaan ko eh. Ito ba kayang si Goliath? Amen? So, yun yung kanyang napakagandang naging focus. You know, God will never let you tackle great things in your life until you have in the things of your life. Ulitin ko po, God will never let you tackle great things in your life until you have proven to be faithful in the little things of your life. A good memories, a bad memories make whims. Many times, spiritual amnesia can wimp any of us out. Meron tayo tatawag ng spiritual amnesia. Nakakalimot tayo sa mga ginawa ng Lord. You need to remember the successes that God has provided for you. When giant comes into our life, we tend to remember what we ought to forget, and we tend to forget what we ought to remember. Amen? In 1 Samuel chapter 17, verse 37, the Lord will deliver me from the paw of the lion and from the paw of the bear. He will deliver me from the hand of this Palestine. Take note, it is important to note that David did not say, the Lord can deliver me. David said, the Lord will deliver me. Nandun yung faith. The Lord will deliver me. Kaya kung meron kayo nagiging problem, i-resign nyo lang, the Lord will deliver me. The Lord will deliver me. Hallelujah. God will save me. God will help me. Amen. God will deliver me. Has that God been faithful to you in the past? What makes you think He won't be faithful to you in the present? To give the victory you are in need of. Kaya nga mga kapatid, sa pagkakataon ito po yung ating
message ng Lord sa atin. Huwag po natin hayaan yung mga blockers na yan. Lagi natin isipin, God will make a way. God will make a way. Pinagtagumpay niya ako na nun, magtatagumpay pa rin ako ngayon. Because same God na meron ako, yun pa rin ang Diyos na tutulong sa akin. Gagawin ko to. Gusto ko malawalhati ang Lord. Yung triumph ko, gagawin kong, yung test ko, ay gagawin kong testimony sa darating na araw. So, amen? Sige po, tayo po lahat ito kayo. Let's pray this prayer. Share ka pa na, sir. Let's pray. Let's pray all together this prayer. 1, 2, 3. Almighty Father, there may be evil forces around us that we cannot battle by ourselves. But by your strength and your power, we are saved. There are people, O Lord, that do not wish us well. Every day they hope to see us fail or fall by the wayside. But we now break every chain of evil words spoken against us. In Jesus' name, amen. Amen. Ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya ko sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibibig mo ako, Diyos, noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi ko awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya ko sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako, Diyos,
ako sa kilagitnaan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Panginoon, Panginoon, nakilak at tapat sa nalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Wala na ako sana pagmamahal mo. Walang pinili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Hallelujah. Lord, salamat po sapagkat inibig mo kami noon pa man. Kaya Panginoon, dito kami kumakapit, dito kami Panginoon nananangan sa iyo, O Diyos ng pag-ibig. Diyos na aming tagapagligtas. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na punong-puno ng palasakit sa amin. Na nagsabing hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya paano sa aming patuloy pagharap sa 2024 na ito, Panginoon, alisin mo nga po yung mga blockers sa aming mga daraanan. Lord, bigyan mo kami ng matitiyong pananampalataya at motivation. Magpapatuloy kami dahil, Panginoon, binigyan mo kami ng opportunity. Kaya Panginoon, di po namin sayangin ang opportunity. Ang buhay na ito, di namin sayangin. Gagamitin po namin, Panginoon, for your glory. Ano mang gagawin namin, lagi po namin bit-bit. Maluwalhati ka, Panginoon. Makilala ka, Panginoon, sa lahat ng aming nagagawa, Panginoon, sa amin na-accomplish, Panginoon, sa amin na-aabot, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon. Kailan aming dalangin, Panginoon, iangat mo ang level ng aming mga pamumuhay, Panginoon. Ang bawat pamilya, Panginoon, bawat mga anak, Panginoon. Iangat mo din po ang level ng finances, Panginoon, ng church. More blessing, Panginoon, ang dumating. Lord, sabi mo nga, even yung mga hindi po namin kilala, pwede mo buksan ng pintuan na magpadala, Panginoon, ng blessing. Alam mo pa ang design ng puso namin. One day, magkaroon ng sariling church, Panginoon, magkaroon ng sariling lupa't building, Panginoon, na masabing, ito po ang lalong magpapatanyag ng kaluwalhatian mo, Panginoon. Lord, sa patahanan, bisitahin mo, Panginoon, ng iyong matinding presensya. Bisitahin mo, Panginoon, yung pagpapala, Panginoon. Inyong, Panginoon, dali ng mga blessing, door to door, Panginoon, sa mga tahanan po namin, Panginoon. Lord, alisin mo yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga agam-agam pagtakot. Alagay mo sa akin, Panginoon, yung katotohanan, we are shielded by your victory. We belong to you. We belong to your family. Kaya, Panginoon, kaya po namin makamit ang katagumpayan. So, Father God, even sa nasa live stream, inyo nga pong abutin ng inyong papagpalang kamay at ng inyong matinding presensya. So, Father God, once again, inyo nga pong ibigay ang blessing sa bawat isa. May the Lord bless and keep you. Make His face to shine upon, give you peace, more blessing, more favors, and
Victor's blessing at maging yung promise word na tinanggap nyo, maranasan nyo at mangyari ng Lord ito sa inyong buhay. In Jesus' name, Amen!